Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Ito ang programang nagbibigay ng mga updates na may kaugnayan sa Canadian immigration. Siyempre, kasama pa rin natin ang isang Filipino immigration lawyer, walang iba kundi si Attorney Jake Aguilar. At ako naman po si Josephine Bacani. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin itong kabago-bagong balita, no, Attorney Jake. Ito daw ang isyong immigration ay hindi na top priority concern ng mga Canadians at mga dito sa Canada. Ano masasabi niyo po dyan, Attorney Jake? Unang-una, magandang hapon, Pen. At yan, nabalitaan nga natin na at least may isang website din na nagbalita na hindi na nga daw priority ng mga Canadians yung immigration. So, ano ibig sabihin nun? Anong implication din nun sa atin, especially sa mga kababayan natin na nandito ngayon na medyo dumadaan nga sa mga pagsubok, di ba? So, noon kasi, 2025, last year, yun yung naging malaking issue yung immigration. In fact, dahil doon nag-resign yung dating Prime Minister, si Prime Minister Trudeau. At nagkaroon nga ng eleksyon. At doon naman, ang binoto pa rin is liberal, pero iba na ang leader. Si itong Prime Minister natin ngayon, si Mark Carney. So, immigration yung nasa sentro ng mga usapin na yon. And dahil din doon, nagkaroon ng mga pagbabago nga at mga paghihigpit, sabihin natin, sa immigration policies. Kasi nga ang perception, at least, na mga botante, masyado na daw marami ang tao, particularly mga foreign nationals dito. At dahil doon, ginawan nga rin ang aksyon ng gobyerno para bawas-bawasan. So yun yung number one, sabihin natin, na issue dati. Pero ngayon, hindi na daw. At least, bumaba. Mas maraming concern ngayon ng mga Canadians rather than immigration. Siyempre, immigration nandyan pa rin. Pero hindi na nga daw masyado. So, ibig sabihin, hindi na rin masyadong interested ang mga Canadian kung magkakaroon ulit ng processing nga sa LMIA, katulad ng binalita natin last week, na sa ibang mga lugar, bumaba na rin yung yung unemployment rate, kaya pwede na rin yung low wage processing sa LAMIA. So, ibig sabihin, okay na sa kanila, sa mga Canadian, na ganun ang mangyari. Hindi na sila masyado magrereklamo kasi nga, hindi na sila masyadong concerned. Again, meron pa rin, pero hindi na masyado. So, yun yung nito, yun yung pinaka take away natin dito. Mas marami na silang iniintindi ngayon, hindi na immigration. So, ibig sabihin, good news yun sa mga foreign nationals ngayon na naghahanap ng trabaho nga. Kasi pag sa trabaho, kailangan ng LAMIA, and usually nga, hindi sila makakuha ng LAMIA dahil nga rin sa walang processing. Pero ito, unti-unti na siyang nare-remedyuhan. So, yun, katulad din na nabanggit natin nun, medyo magkakaroon ngayong taon na ito ng mga konting kaluwagan. Pero kung saan ito talaga tutungo, siyempre, nasa wait and see pa rin tayo. Si PM Carney, by the way, nasa China siya ngayon, di ba? So, marami siyang ginagawa doon. So, maraming pagbabagong mangyayari nga din throughout this year. Whether or not that's good, siyempre, it remains to be seen. But for now, at least, what we know is something's going on. And so far naman, mukhang okay, at least na nakikita natin. Kung matatandaan natin, no, nung 2025 nga, grabe, kaliwat kanan ang mga issue, no? Yung Bill C-12, yung pagpapauwi sa mga... May balita din tayo sa Bill C-12 na yan. Medyo, idagdag natin ngayong taon, magiging na daw siya, batas. May papatupad na daw siya. So anyway. Oo. Tapos yun din nga, sir, no? Si Prime Minister Carney nasa China, meron daw mga parating na 49,000 halos na electronic vehicles. Yeah. Wow! So, yeah, medyo nakakagulat. Kasi ang laki ng binawas sa tariff. So, dati kasi yung mga EV galing sa China, EV vehicle, 100% yung tariff. Ngayon, 6.1% na lang. So, ang laki ng binaba. Wow. So, pero yun nga, may pros and cons. May mga hindi rin sang-ayon doon. Yung si Premier Ford ng Ontario, hindi siya pabor. Kasi maapektuhan daw ang mga manggagawa sa automotive sector. So, syempre, hindi natin may iwasan, may mga tatamaan din. Right. Pero sa mga consumers, I think maganda yon dahil kung interesado sila makabili ng mga
EVs from China, mas affordable na. So, ang laki ng, yun nga, laki ng binawas. Halos sa, kumbaga, dati doble ang binabayar ngayon. Ano na lang, yung tamang presyo na lang, plus 6%, hindi na ganun kalaki. Yeah, magkakaroon ng epekto niya sa mga manggagawa, for sure. Yeah, At definitely, syempre, ang existence ng EV na yan, makakatulong rin siguro sa ekonomiya ng bansa, sir. Yeah. 2 points, no? Sa mga issue ng immigration na ito, sir, no? Magkakaroon ba ng pagbabagal sa parting immigration na yan? Pagbabagal sa immigration, hindi. Papabilis nga kung tutuusin. Although, andun pa rin yung... Kung hindi na ito ang top priority ng gobyerno ngayon. So, andun pa rin yung mga policies in place na yung pagbabawas. Kasi yung levels plan, immigration levels plan, hanggang ano pa siya? 2028 pa nga. So, taon. Nasimulan na yon. Tutuloy-tuloy pa rin yon. So, yung plano nila na magbawas, andun pa rin. Andun pa rin. Kaya nga din, may mga challenges pa rin. Again, hindi yun mawawala in the near future. Kumbaga, what we want to say is, kahit papaano, signal na yon na, okay, hanggang dito na lang, medyo nag-bottom na. So, yung nga din, yung mga citizen, yung mga botante, medyo okay na sila. So, possible nga din na, like, within this year or next year, pwedeng magkaroon ng shift din sa policy. Medyo, alam nyo naman sa immigration, pabago-bago, di ba? Parang weather nga lang din. So, but anyway, for now, yung policies so far, in place pa rin siya na pabawas pa din. Yun pa rin ang trend. Goal. Yung goal kasi hanggang 5% lang daw ng population yung foreign nationals, di ba? So, papunta pa rin tayo doon, nagbabawas pa rin. Pero, medyo gumaganda yung ihip ng hangin or yung prediction, kumbaga, na siguro hanggang doon na lang yon. And possible nga, pag medyo talaga maganda na yung sitwasyon dito sa Canada, hindi na sila masyadong bothered o hindi na nga sila masyadong concerned sa immigration. And in fact, magiging positive pa yun in a sense na dati kasi ang concern nga is kulang ang tao dito sa Canada, kulang ang labor force. Yun ang matagal ng concern actually ng gobyerno at saka ng mga employers. So parang hindi pa rin ibig sabihin naglo-loosen belt na rin sila sa immigration. It doesn't mean like that, no, sir? Yeah, it doesn't mean like that. So, ano lang, parang sabihin natin may positive forecast. Whether or not that's gonna happen, hindi pa rin tayo sure doon. Pero, ang alam natin yung sentiment ng mga tao mismo, kasi doon nagsisimula yun Kung yung mga tao nga dito, kahit maraming foreign nationals, dati naman maraming foreign nationals dito, noon pa naman. At saka minsan nga, even yung mga walang status, marami yun dito. Pero yung mga citizen, sabihin natin, they don't really care or they're not bothered much kung wala namang gulo na ginagawa yung mga tao na yun at nagtatrabaho naman ng maayos kahit papaano wala namang ginagawang krimen. They're not bothered much. For as long as sila din may trabaho. So, hopefully, bumalik tayo sa ganong sitwasyon. Itong 2024, 2025, doon lang nagkaroon ng pagbabago sa sentimiento nila kasi sila mismo nawalan ng trabaho or yung mga anak nila nawalan ng trabaho or hindi makakuha ng trabaho. Kaya medyo, sabihin natin, masama ang loob nila ng mga panahon na yun. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga... Minsan din natin na masisisi na naghahanap sila ng matuturo na sanhi nung kung ano man yung pinagdadaanan nila, di ba? Siyempre, naghahanap sila ng dahilan. And minsan, ang nakikita nilang dahilan is yung maraming foreign nationals. Which is may katotohanan naman din kahit papaano. Yun nga lang yung extent nun, kanya-kanyang opinion na Yung iba sabi, okay lang yan, hindi pa masyadong madami. Pero yung iba, ang sa isip nila ay sobrang dami na. Kaya nga yung backlog talaga umabot ng mahigit 1 milyon sa immigration. Right. Kasi isa pa yon, hindi rin kasi ma-process ng gobyerno nga. At saka sa totoo lang, yung mga temporary workers nga, kung tutusin dapat at some point, within a few years, maging PR na din sila. Kung tuloy-tuloy naman ang trabaho nila, pag-contribute naman sila sa ekonomiya at wala naman silang ginagawang masama, hindi naman sila threat sa Canada, kumbaga. Maganda nga sana yun na maging PR na sila para
again, mababawasan na yung tinatawag natin na friction. Mhm. Hindi na sila mahihirapan na maghanap ng trabaho, makakalipat na sila sa kung saan, at wala na ring lamiin na poproblemahin yung employer. So, overall, maganda yung gawing PR na nga, yung mga nakapagtrabaho na dito ng matagal. Hanapan din ng gobyerno ang butas na yan, no? Dahil maraming issue ng misrepresentation, mga ganon, at naipauwi nga itong mga... Sa ano din kasi, sa kagipitan nga, di ba? Sa kagipitan, marami ng gumamit ng mga strategy, mga paraan na hindi na rin sabihin Legal. natin tama o hindi na legal. Umaabot nga sa pamimiking ng mga dokumento, Right. which is of course hindi natin ini-encourage yung mga ganon. So, dahil dyan, na-review yung buong sistema, nagkaroon ng mga changes. At Lumabas ang BC12, AB12. tama yan. Yung C12 ngayon na usapin, isa yan sa reaksyon dun sa mga nangyari nga recently na mga pamimeke din. Yung balita nga na tatanggalin na LMIA, isa na yan dun sa mga epekto. Tsaka yung totoong nangyari na wala ng points yung job offer, di ba, para sa express entry. Yun talaga natanggal na yon. So sayang din yun, marami ang naapektuhan noon, 50 points din yon. Kung hindi dahil doon, baka yung ibang mga kakilala natin na naging PR na. Pero dahil nga sa mga anomalya sa sistema, yun, tinanggal na nila yung points. So yeah, definitely hindi natin ini-encourage na gumamit ng mga strategy na labag sa batas. Right. Marahil sa bandang gobyerno, hindi na ito ang top priority concern nila, ang immigration. Pero sa mga ibang naghahanap ng PR pathway dito sa Canada, meron tayong good news dyan, Sir Jake, na dapat abangan siguro, no? Ano ba ang mga PR pathways ngayon na dapat nilang maging aware or abangan ngayon 2026, sir? More on yung sa entrepreneur nga, may bago doon. Yung startup visa, tinigil na nila. So, starting this year, wala na yon. Pero may bagong program para dyan. Base sa aking kodigo maragtas, Sir Yeah, Jake, buti na lang may kodigo ka. Entrepreneur Pilot Program daw. Entrepreneur. Ano pa ba, Sir Jake, yung mga ibang PR pathway na dapat nilang abangan para naman yung mga umaasa dyan na magkaroon ng PR, pwedeng ma-avail itong pathway na ito? Agriculture at saka sa fisheries sector, meron silang pinaplano na maging pathway nga for PR. Sa construction din, meron din. At saka, Yung mga out of status na mga sa construction workers, sir? Yeah, ano lang din, parang insight on how the government works. May mga, I think, 6,000 na PR nawalan ng status at na ano pa nila na recover or na pa-reconsider pa yung status nila dun sa sector na yon. So, yung gobyerno, willing naman silang gawin yung mga bagay na yon. Kung sa tingin nila is makakabuti nga sa Canada. Yung construction nga is parang essential sector, lalo na, yun nga ang pinaka cause ng mga complaints ba ng mga tao na wala nga daw pabahay or yung mga infrastructure natin medyo napapag-iwanan na. So, definitely kailangan i-boost yung construction sector. Yung construction sector din, kulang din sa labor force talaga. So, kailangan talaga galing sa labas na yung labor force na pupuno dun sa mga pangangailangan ng construction. Oh, no. Merong ilo-launch, Sir Jake, this year, itong accelerated PR para sa US H-1B visa holders. Isa rin yan para magkaroon ng PR status dito sa Canada. Right. Ano ang target niyan, Sir Jake? Parang nagpo-poach tayo kung tutuusin. So, yung mga may visa na sa US, lesser na yung evaluation na kailangan doon. Kasi para bang na-evaluate na siya ng Amerika. So, kung sa Amerika nga pumasa sila, iniisip ng Canada, di pwede rin dito yan sa atin sa Canada. So, binibigyan ng opportunity sila para i-consider ang Canada bilang lugar nga para maging para makapagtrabaho sila or even maging PR at some point. Ano nga, para sa opinion natin, yung student pathway pa rin ang isa sa pinaka, hindi ayaw kong sabihin guaranteed, pero isa sa pinaka maaasahan mo na pathway.
So, syempre, kailangan natin mag-research. Ayan, marami tayo din minsan na nagiging client na parang hindi masyadong na-research yung pathway na yon. Akala nila pag nag-aral sila, kahit isang taon, okay na, tuloy-tuloy na, magkakakuha na sila ng trabaho or even later on magiging PR. So, hindi ganun kadali din. So, while it's a very viable pathway, kailangan din na i-research natin ng mabuti. Kasi mahaba yung pathway na yun eh. Imagine from a student, magiging worker, and then later on, magiging PR. So, kailangan pulido yung plano natin hanggang makarating tayo ng PR. So, isipin yung napag-usapan natin noon, plan A, plan B, plan C. Right. Dapat meron tayo noon para kung meron mga aberya, may backup plan may ka. backup plan, Ayan. definitely. Katulad nga na nangyari recently na maraming estudyante ang hindi agad nakakuha ng trabaho dahil walang trabaho eh. So, paano na? Uwi na ba? O stay muna dito sa Canada? So, yun. Dapat meron tayong sagot dun sa mga ganong katanungan. Ano ang katotohanan, Sir Jake, dito sa isyong, di ba, itong mga international student, after they finish yung pag-aaral nila, magkakaroon ng PGWP kung i-apply nila. Yung mga makaka-receive ng mga open work permit, like mga spousal open work permit, yan ba ay hindi na magiging available this year? Available pa rin? Available pa din. So far, wala namang fake news yung yung fake Right, news yun. Na pinag-usapan natin dati na mawawala na daw yung open work permit. Hindi totoo yung news na yun. Pang-pa-viral lang siya pero fake news siya. Nag-viral. Puntahan natin itong Bill C-12 na pinag-uusapan natin kanina, Sir Jake. Bakit kailangan mag-ingat itong mga taong nandito pa rin, wala pang status sa Canada? Ano ang kakayahan ng C-12 na ito, Sir Jake? So yung Bill C-12, binibigyan ng mas broad powers yung government para pwede nilang ipatigil yung mga existing application or even if na-issue na yung mga permits, pwede pa rin nilang i-cancel. So yun yung pinaka worth noting doon sa bill na yan, sa batas na yan. Mas malaki yung kapangyarihan ng gobyerno. And nagbunga yan dahil doon sa mga sabihin nga nating mga hindi magandang practice ng mga ibang aplikante. So, kumbaga yung sistema mismo na medyo nag-erode siya or yung kumpiyansa ng tao doon sa sistema medyo hindi okay. So, para bang maraming nakapasok dito sa pamamagitan ng mga pamimeke ng papeles. So, gusto lang ng gobyerno na magkaroon ng power para i-remedyohan yun ng mabilisan. So, kung sa tingin nila, yung isang tao nakakuha ng status sa pamamagitan ng pamimeke, pwede yung mabawi ng mas mabilisan nga, hindi nadadaan sa mas mahabang proseso. Pero Sir Jake, itong C-12 na ito, hindi pa na ba ito nailunsad? Or effective na ba ito? Bill pa lang siya, so hindi pa siya approved. I think, pero ngayong taon daw malamang ma-approvean siya. Kasi nakapasa na siya sa third reading. So, malapit-lapit na siya maging batas. Magkakaroon ng royal assent para maging effective na. May mga advantage ba, Sir Jake, itong mga nasa Canada ngayon para sa mga pagbabagong ito? Kasi priority ng gobyerno ngayon mabigyan ng mga status yung nandito na sa Canada. Right, definitely. So, nandun pa rin tayo na yung mga nandito na bibigyan ng priority. Sinabi na rin yan ng gobyerno. At actually, hindi lang isang beses, maraming beses nilang pinaulit-ulit na bibigyan nila ng priority yung nandito na. Kasi nga, may sense naman if you think about it. Iniisip din kasi ng gobyerno, bakit pa tayo magdadala ng mga bagong tao galing sa labas? Ang dami na nila dito. Kumaga, andito na yung mga foreign nationals, andito na sila, nagtatrabaho na sila. Bakit pa tayo kukuha sa labas ng Canada? Ba't pa natin padadami yung populasyon? So, yung nandito, yun na lang, yun ang unahin natin, gawin natin silang PR eventually. So, yun nga, mas magandang plano yon rather than kuha ng panibagong tao. So, baka tumaas na naman ang kilay ng mga ibang citizen kasi yung dadami na naman daw yung populasyon. Pero, yun lang, wait and see lang doon kasi hindi pa
naluluto or hindi pa maayos yung guidelines ng gobyerno para dyan. Mahalagang maging updated tayo parati no, sa mga immigration rules and policy na pabago-bago nga naman, pati tayo dito apektado rin. Kasi syempre tayo yung dinudulugan ng mga problema ng ating mga kababayan dito, Sir Jake. Definitely. So kaya nga din tayo nagkaroon ng ganitong programa para kahit pa paano makapagbigay nga ng update sa mga tao na sa tingin natin ay mayroong mga pinagdadaanan at at least ito public service, medyo libre lang, manonood lang sila. Right. Walang bayad. Hindi kaila, Sir Jake, na marami na ipauwi nga sa Pilipinas, no, yung mga nawala ng status. Meron ka bang advice sa kanila, Sir Jake? Baka yung iba doon na nagka-problema na at So maraming maraming ganon ngayon kasi yun din talaga ang gusto ng gobyerno, magbuwas muna. Pero huwag nating itigil yung ating pangarap. Kahit nagkaroon tayo ng aberya, pwede tayong bumalik. May mga nakakarating nga dito, nagiging PR agad, with the right planning. Right. So, I would say na yung mga nakatungtong na kahit papaano sa Canada, even if as a visitor, student, or worker, kung nagkaroon man kayo ng problema along the way, basta wala kayong ginagawang masama, wala kayong pineke or anything, pwede kayo makabalik dito sa Canada with the right attitude and planning nga lang. Kaya nga, ang hatid siguro ng 2026 immigration levels plans na ito, no? Hanggang 2028 pa naman. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Right. So, habang ang Canada ay tumatanggap ng tao, may pag-asa para sa ating lahat. So, nabawasan man yon, hindi naman sinabing titigil na nila. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga pangarap. Alright, ayan po. Sana po may natutunan na naman po kayo muli sa aming programa ngayong umaga. Abangan nyo naman po kami sa susunod naming episode para naman po ma-inspire kami. Baka nga sa susunod na buwan ay mag-go live na ba tayo, Sir Jake? Hindi pa. Marami pa tayong kailangan yatang ayusin. Alright. Ayan. Pero pag ready na tayo, pwede na tayo mag-live para at least may pwedeng magtanong. Right. At kahit pa paano may nakakausap tayo from, hindi lang tayong dalawa, from other people na nanonood or sumusubaybay sa atin. So excited din tayo na gawin yon. Kaya naman kung nagbabago-bago ang immigration dito, kami rin po ay pabago-bago din. Dahil, pero isang goal at sana mabigyan kayo ng mga permanent na status na dito sa Canada. Right. So may final statement po kayo, Sir Jake? Please bear with us as we do this. May mga pinagdadaanin din kami. So maraming technical challenges, I would say. Pero yun, we're doing our best right, para mabigyan kayo ng mas magandang serbisyo. Ayan po. So maraming salamat sa patuloy niyong panunood sa aming programa. Hanggang sa susunod pong muli, Atty. Jake, maraming salamat. Maraming salamat, Ben, and we'll see you soon. Hanggang sa susunod.